Wasak at sira ang bahagi ng Kuwait International Airport matapos umanong pasabugin ng Iran sa gitna ng patuloy na hidwaan ng dalawang bansa. Isa ang namatay sa pagsabog at 3 Pilipino ang kasama sa mga napuruhan. Ang detalye at iba pang pinakamainit na balita ngayong Sabado, tutukan. Magandang hapon po. Patay sa pamamaril ang isang karpintero sa Quezon City. Ang suspect ay nagpakilalang magpapagawa sana ng kama. Pero ang sinasabing motibo ng utak ng krimen para ipaghiganti ang anak na ginahasa umano ng karpintero. Ang nahulikam na krimen tinutukan ni Bea Pinlac. Kinakausap ng lalaking yan ang 52 anyos na karpinterong ito sa Batasan Hills, Quezon City nitong Miyerkules. Maya-maya, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Ang kaninang kausap ng karpintero, dali-daling naglakad paalis matapos umanong pagbabarilin sa dibdib ang karpintero na nakahandusay na sa kalsada at wala ng buhay. Yung suspect natin ay nagpanggap po na magpapagawa sa kanya ng double deck. At doon po ay nag-meet po sila. At doon po isinagawa noong suspect natin yung krimen na pamamaril nga doon sa ating biktima. Sa di kalayuan, umangkas ang gunman sa motor na minamaneho ng bayaw niya para tumakas. Sa bandang San Mateo po may tulay. At tinapon po niya yung bag tsaka yung mga damit na ginamit nila kasi nagpalit po sila ng damit. Na-recover po namin doon yung damit nga na pinagpalitan nila, cellphone na ginamit, tsaka baril po na ginamit. Agad nagsagawa ng manhunt operation ang pulisya. Naaresto nung Webes sa Caloocan ang nagmaneho ng motor patakas. Ayon sa pulisya, siya ang utak sa krimen na nakipagsabwatan sa bayaw niya para barilin ang biktima. Nagiganti po siya doon sa biktima dahil di umano ayon sa kanya yung anak niya po ay ginahasa noong biktima nung sila ay magkapit-bahay pa doon sa Holy Spirit. Hindi po sila nakapagsampa ng kaso kaya ginawa nila ay sila na mismo ang naglagay ng batas sa kanilang mga kamay. Aminado ang suspect sa krimen. Ba't ka binira yun? Pinip yung anak ko, sir. Nino? Nung tao na yon. Bakit di ka nagsumbong? Kasi paano ko magsumbong, sir? Wala yung pira ko, sabi ko dito. Anong ginadaan natin? Bayaw, sa batas ba o sa ano? Eh, pag idadaan daw sa batas, baka ma-thank you yung kaso. Kasi nga, 2 years na yung nakaraan. Nakapiit siya ngayon sa Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD. Tinutugis pa ng pulisya ang gunman. Pareho silang mahaharap sa reklamong murder. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Kahit pinatigil na operasyon, patuloy pa rin tumatanggap ng bayad ang isang inarestong tauhan ng subdivision developer sa La Union. Na-entrap po siya ng mga otoridad matapos tumanggap ng 1.5 milyong piso. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa surveillance video ng NBI Ilocos Regional Office, kita ang isang babae at lalaki na may pinipirmahang papel sa San Juan, La Union nitong nakaraang linggo. Maya-maya lang, pumasok na ang mga ahente ng NBI Ilocos Regional Office at Department of Human Settlements and Urban Development. NBI, ano ba rin ito? Video na kayo, hindi ka na dapat tumatanggap yan. Huli sa akto habang tumatanggap ng 1.5 million pesos ang isang operations manager ng isang subdivision developer sa La Union bilang kabayaran sa isang bahay na ibinenta. Ayon sa NBI, lumapit sa kanila ang DSUD matapos matuklasan na patuloy na nangongolekta ang lalaki sa kabila ng cease and desist order na inisyu ng DSUD. Meron pong developer na hindi naman tinatapos yung mga proyekto pero patuloy na naniningil at nag-cockers pa doon po sa mga kanilang biktima. Ito pong developer na abusado nito ay nahuli po ng ating Ilocos Regional Office ng mga NBI, katulong po ang DSUD. At dito po natin napag-alaman na itong developer na ito ay patuloy na gumagawa ng pangingikil o pagsasamantala doon sa mga naging biktima na nila. Revoke po ang license to sell niya dahil for failure to complete the development. Kailangan munang i-deliver ng developer yung pinangako niyang mga developments bago magpatuloy sa kanyang pangongolekta. Wala pang pahayag ang suspect na naharap sa reklamong estafa, grave coercion, paglabag sa PD 957 o ang Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree at Real Estate Service Act. Paalala ng mga otoridad,
Siguraduhin po natin na ang mga nagbebenta nito o naglalako ng kanilang mga development ay patuloy na nakarehistro at protektado po kayo ng DSUD pagkaganyan po. Kaya naman po pag-ingatan po natin at kaagad pong ipagbigay alam sa otoridad gaya po ng NBI kung makaramdam po tayo na may pang-abuso at panlolokong ginagawa po ang isang developer ng subdivision o kaya ng pabahay po. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Sinagot ng Japan ang alegasyon ng China na tila pang World War ang mga binabalangkas ng militar nito, kabilang ang pagtulong sa Pilipinas. Paalala ng Japanese ambassador, pagdepensa lang ang pinapayagan ng kanilang konstitusyon at hindi panggigera. Ang one-on-one interview sa kanya ng GMA News sa pagtutok ni JP Soriano. Sa 4 na araw na state visit sa Japan ni Pangulong Bongbong Marcos, naplantsa ang mga kasunduan ng Pilipinas at Japan para palakasin pa ang defense at maritime security ng Pilipinas. Pero pumapalag ang China na nababahala umano sa binansagan nitong Japanese military expansion na ang pagkakabalangkas umano ay pang World War II. Pero matagal ng patakaran ng Japan ang umiwas sa ganyan. Katunayan, sa post-war constitution nito noong 1947 ay partikular na inilagay sa Article 9 na tinatalikuran nito ang gyera bilang karapatan ng kanilang bansa sa pag-aayos ng mga international dispute. Pinaalala rin ito ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya nang hingan ko ng reaksyon sa nabanggit ng China. Hanggang paghahanda sa depensa lang aniya ang pinapayagan sa kanila. Japan has consistently followed the path of a peace-loving nation for more than 80 years. Japan's policy is defense-oriented, is allowed only in a strictly limited environment in accordance with our constitution. Sabi ng Japan, baka ibang bansa ang nagpapalawig ng kakayahang militar, bagaman hindi niya ito pinangalanan. There are countries that have continued to expand military capabilities in quite an opaque manner over many years and have been continuously strengthening their attempts to change the status quo. Ang ganyang mga pumapwersa ang umano'y tinututulan ng Japan. Kinumpirma rin naman ni Ambassador Endo na nakabuo na ng kasunduan ng Japan at Pilipinas para maibigay na ng Japan sa Pilipinas ang Abukama-class destroyer. Anya, sa panahon ngayon ay walang isang bansa ang kayang harapin ng mag-isa ang lahat ng hamon. We believe that by enhancing the defense capabilities of allies and like-minded partners, we can strengthen regional deterrence. The Philippines is Japan's maritime neighbor and a strategic partner that shares fundamental values and principles. Sa susunod na taon ay maaari namang maibigay ng Japan sa Pilipinas ang karagdagang multi-engine training and light transport aircraft na TC-90 mula sa Japan Maritime Self-Defense Force. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Sakto po sa pasukan sa Lunes ang anunsyong tag-ulan na. Kaya inilabas po ng DepEd ang 4 na level ng pagtugon ng mga paaralan sakaling magsuspindi ng klase. At bukod naman sa ulan, dagok din sa ilang tindahan ng mga school supplies ang patuloy na pag-alagwa ng online shopping. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ngayong school year 2026 to 2027, hindi lang trimester calendar ang pagbabagong sasalubong sa mga guro't mag-aaral sa pampublikong paaralan. Naglabas din ng DepEd ng bagong guidelines tungkol sa learning continuity in emergencies. Sa ilalim ng DepEd Order No. 14, may 4 na level ng pagtugon sa mga paaralan kung may kalamidad, sakuna, karahasan o krisis sa panahon at kalusugan. Level 1 ang hayo o continue, tuloy ang in-person classes kung nasa ligtas na kalagayan ng mga guro't mag-aaral. Level 2 ang hinay o ease-in, kung saan kahit may minor to moderate disruption sa in-person classes, tuloy ang pag-aaral sa ibang paaralan. Halimbawa, online synchronous classes at modules. Level 3 ang hinga o check-in. Dito, labis na binabawasan ang mga gawain sa pag-aaral para unahin ang kapakanan ng mga mag-aaral at guro. At level 4 ang hinto o stop. Tigil muna ang lahat ng uri ng pag-aaral dahil may panganib na sa komunidad.
Ipatutupad ito sa sandaling magdeklara na ng suspension ng school head, local chief executive o iba pang ahensya ng pamahalaan. Napapanahon ito lalo't opisyal nang nagsimula ang tag-ulan ilang araw lang bago ang pagsisimula ng klase. Naging masungit nga ang panahon ngayong araw sa Baclaran kaya naging mabenta rin doon ang mga pananggalang sa ulan. Depende sa kalidad at klase, naglalaro ang presyo ng payong mula 120 hanggang 200 pesos. Sa kapote may mabibili ng 200 pesos. Ang bota naman 280 to 450 pesos. Medyo mas malakas po yung mga ganito kaysa po yung school supplies. Para sa mga nagtitinda ng school supplies sa Baclaran na umaaray dahil mas patok ang pagbili ng mga gamit online, dagdag dagok ang ulan. May matitira pa, sigurado. Dahil? Kasi nga po sa ganyan na sa dami ng online, sa online na lang sila na mo-order. Maulan, maputik, bahain sa aming lugar. Kaya yun, medyo lugi po kami ngayon. Sa mall naman po, nag-ikot naman po ako. Expensive po masyado. Sa Baclaran, nag-price monitoring ang DTI kanina para masigurong nasusunod ang tamang presyo ng school supplies. Bagaman may kaibahan ng presyo sa mall at sa mga tindahan sa Baclaran, lahat daw ay pasok sa price guide ng DTI. Sa notebook, may mabibili sa Baclaran ng 12 pesos kada piraso, kumpara sa mall na nasa 16 to 51 pesos. Ang yellow pad na 45 pesos sa mall, 35 lang sa Baclaran. Sa 8 pieces na crayons, 35 pesos sa Baclaran, 41 pesos sa mall. Para sa mga ngayon palang mamimili ng school supplies, hanapin yung tinatawag na gabay sa pamimili gaya nito. Sa pamamagitan nito, matutulungan tayo sa pagbabudget. Halimbawa, ang presyo ng notebook ngayon naglalaro sa 13 hanggang 52 pesos kada piraso. Ang best talaga is for them to see the product, no? And then for them to evaluate, makikita din naman nila kung yung quality pasok na sa budget nila. Ang daming choices, whether physical stores or online. So, hindi siya practical for them to put up the price. May iwanan lang sila ng inventory. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Timbog sa magkahiwalay na operasyon ang leader at mga miyembro umano ng isang robbery hold-up at carnapping group. Nakuha sa mga suspect ang mga motor at sasakyang pinaniniwala ang ninakaw ng grupo. Nakatutok si Jobera Presto. Sa CCTV footage noong May 18, may kitang tatlong motorsiklo na huminto sa tapat ng isang paaralan sa Santissimo Street, Barangay Santo Niño, Marikina City. Bumaba ang dalawang angkas habang tinutukan ng baril ng rider ang biktima. Napaupo na lang ang biktima sa gilid habang tinatangay ng mga salarin ng kanyang motor. Hindi na nahagip sa CCTV ang mga sumunod na eksena pero habang naglalakad ang biktima, may nakatutok pa rin umano na baril sa kanya hanggang sa tuluyang makatakas sa mga sospek. Kagabi, ilang karnap na kotse at motorsiklo ang narecover ng mga pulis sa Metro Manila at Rizal. Isa sa mga ito ay posibleng pagmamay-ari ng biktima. Ayon sa Eastern Police District, nagugat ang operasyon matapos magsumbong ang isang lalaki na natangayan din ng motorsiklo at cellphone sa Barangay Tumana, Marikina nitong Huwebes. Kapareho ang nangyari sa kanya sa sinapit ng naunang biktima. Sa kwento ng 20 anyos na lalaki, bumili sila ng pagkain ng kanyang nobya nang biglang dumating ang apat na lalaki na sakay ng dalawang motorsiklo. Tinutukan na po agad kami ng barel at saka pinababa na agad po kami ng motor kaya tumalikod na po kami agad tapos yumuko na po kami agad. Nahuli sa operasyon ang 8 umano'y karnaper kabilang na ang leader ng grupo. Criminal gang ng ng Taguig, si Paps kung tawagan nila. Paps Group. Ang operation ng grupo nito is NCR wide. As far as Cavite, as far as Bulacan, tumitira sila. Since 2023, kung susumahin daw nila yung nakuha nilang motor, ay more than 100 na. Base doon sa initial na nakuha po sir natin na information, doon sa isa po, ay kanilang dinadala po ito sa Mindanao. Kung pag mayroon na po silang nakuha ng mga motorsiklo po, ay sinasakay po nila yan sa pier. Narecover mula sa mga sospek ang 8 motorsiklo at 2 sasakyan, gayon din ang 2 baril, mga bala at ilang pamalit na damit. Sabi ng pulisya, ito yung 2 motorsiklo na karaniwang ginagamit ng mga sospek sa kanilang operasyon. Naniniwala ang PNP na mga lalaking nahuli ay ang mga sospek din na tumangay ng motor ng biktima sa Barangay Santo Niño.
Nasa kustodiya na ng Marikina City Police Station ng mga sospek na maharap sa patong-patong na reklamo. Sinusubukan pa namin makuha na ng pahayag ang mga sospek. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang kanilang kaanak. Inaalam na rin ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga may-ari ng iba pang sasakyan. Patuloy ang operasyon ng pulisya para mahanap ang iba pang miyembro ng grupo. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Agaran at pangmatagalang solusyon sa baha ang panawagan ng mga residente sa isang barangay sa Kalupit, Bulacan. At hindi pa man kasi binabagyo, lubog na sa tubig ang ilang bahagi ng barangay na problema na naman ngayong pasukan. At nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie? Pia, kakasimula pa lamang ng tag-ulan season kasabay ng habagat sa ilang bahagi ng bansa. Pero dito sa Barangay Frances, Kalumpit, Bulacan, nakakaranas na ng pagbaha dahil yan sa high tide at ilang araw na pag-ulan. Kaya naman pangamba ng mga residente paano sa mga susunod na araw kapag tumindi na ang habagat at ang malalakas na pag-ulan. Ganito ang sitwasyon sa ilang bahagi ng Barangay Frances sa Kalumpit, Bulacan ngayong hapon ng Sabado. Nilulusong ng mga residente ang baha para sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang ilang bahay pinasok na ng tubig, kaya ang ilang bahay nagtambak na ng lupa o pinataasan na. Ayon sa mga residente, kahit high tide pa lang ang kanilang nararanasan, madalas na itong nagpapahirap sa kanilang pamumuhay. Araw na araw hamon daw ito, lalo na para sa mga estudyante at manggagawang kailangang lumusong sa baha para lamang makaalis at makauwi sa kanilang mga bahay. Sabi pa ng ilang nakausap namin, posibleng isa sa dahilan ng pagbaha ang umano'y nasirang dike malapit sa kanilang lugar. Ngunit ayon din sa kanila, noong wala pa raw ang dike, hindi naman daw ganito kalala ang kanilang nararanasang pagbaha kahit high tide. Ayon sa pamunuan ng Barangay Frances, catch basin at low-lying area ang kanilang lugar kaya bahain talaga. Nakahanda na ang kanilang bangka at kuliglig na ginagamit para ma-rescue at mahatid sundo ang mga estudyante mula sa baha. Sana rin daw makatulong sa susunod ang ginagawang flood control sa kanilang lugar. Panawagan ng mga residente, agarang aksyon at pangmatagalang solusyon sa paulit-ulit na pagbaha. Ito po, dati ho, hindi naman ho ang ganito dito. Eh, nung naghahanap, yung diki, nasira, mapasok ho araw-araw ang tubig. Pero pag nung wala hong diki, hindi naman ho kami ginaganito. Nahirap na po kami. Sa kasalukuyan po ngayon, meron pong proyekto ang DPWH sa pamamagitan po ng Persistrict ng Bulacan. Yun po, yun nga po yung dyan po sa Tibag area, dyan sa Purok 1, na kung mapapansin po nila, nakikita naman nila na inumpisa na yung 500 meter linear meter na road na flood control. Pia, humuhupa naman yung baha kapag low tide pero araw-araw yan na bumabalik. Kaya naman panawagan ng mga residente ay agarang solusyon at matuldukan na itong paulit-ulit nilang problema. At yan ang latest mula rito sa Kalumpit, Bulacan. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Sa gitna ng aktibidad ng Kilauea Volcano sa Hawaii, USA, nakuna ng video ang dahan-dahang pag-ikot ng hangin sa ibabaw ng tubig hanggang tuluyan itong naging buhawi. Paano kaya ito nabubuo? Kuya Kim, ano na? Sa videong ito, nakuha malapit sa Kilauea Volcano sa Hawaii sa Amerika. Kita ang dahan-dahang pag-ikot ng hangin sa ibabaw ng tubig. Unti-unti itong umakyat sa ere hanggang sa tuluyan na itong naging whirlwind. Nitong June 1, gumawa ng kasaysayan ng Kilauea. Ang patuloy kasi nitong summit eruption sa Hawaii Volcanoes National Park nagresulta sa 48 fountaining episodes. Ayon sa USGS o United States Geological Survey, ang volcanic activity na ito ang maaaring rason kung bakit may nabuong whirlwind sa paligid ng bulkan. Ang heat kasi mula sa lava, pinainit ang hangin sa paligid. Dahil dito, umangat ito patungo sa mas malamig na hangin sa taas. Upang mapuna ng espasyong iniwan ng umakyat na hangin, humikop ito ng hangin mula sa paligid. Yung warm air na pumapalibot dun sa volcano na yun, and then given na mas malamig dun sa upper level ng hangin, yung mainit na hangin dahil sa physics,
palaging higher temperature to lower temperature. So yung mainit na hangin yung gagalaw paakyat. Dahil hindi pantay-pantay yung init, nagkakaroon ng iba't ibang bilis yung pag-akyat ng hangin. Yun yung nagkokos din na magkaroon ng sirkulasyon, kaya nagkakaroon ng whirlwind. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Nadamay ang Kuwait International Airport sa patuloy na gantihan ng pag-atake ng Iran at Amerika. Isa ang nasawi at mahigit 6 na po ang nasaktan, kabilang ang 3 OFW. Nakatutok si JP Soriano. Ilang malalaking pagsabog ang sumalubong sa surveillance radar sites ng Iran sa Gurul at Qasem Island. Retaliatory attacks o ganting atake ito ng Amerika. Naunang nagpakawala ang Iran ng 4 na ballistic missiles at drones sa Strait of Hormuz para puntiryahin ang ilang barko roon. Nasa lag ito ng US Central Command. Ilang oras matapos yan, nagpakawala naman ng 7 ballistic missile ng Iran sa mga US base sa Kuwait at Bahrain. Pero ayon sa US military, walang tinamaan ang mga ito. Noong June 3, nakuna ng CCTV ang pagbagsak ng isa sa umanong Iranian drone sa Kuwait International Airport. Wasak ang loob ng airport. At halos wala na ring maaninag sa loob. Itinanggi ng Iran na kagagawa nila ang pag-atake at sinisirito ang interceptor missiles ng Amerika na hindi umano natamaan ng mga target. Ayon sa authorities at state media roon, isa ang namatay sa pag-atake. Mahigit 6 na po ang sugatan. Kabilang sa kanila ang 3 Pilipino. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Kakdak, 2 sa mga naapektuhang OFW ay binigyang lunas matapos makalanghap ng mga usok dahil sa pagsabog o smoke inhalation. Habang ang isa ay nagkaroon ng minor injury sa kamay at ulo na kinailangang tahiin ang sugat. And all 3 have been visited by our migrant workers office and the OWA. One of them was hospitalized but has been released, and 2 received outpatient treatment and also released from hospital and are recovering. And they have been visited, and we will continue to monitor their situation. Ayon sa Department of Migrant Workers, habang nagpapagaling ang 3, inaayos na ang repatriation sa kanila. Ang isa sa kanila, may batang anak na kasamang naninirahan sa Kuwait. Paalala ng DMW sa mga OFW roon. Our nationals have been advised by not just by our embassy but the Kuwaiti authorities to take all the necessary precautions not to step out of their respective residences unless it is absolutely necessary to do so. Walang umiiral na alert level sa Kuwait pero dahil limitado ang operasyon sa Kuwaiti airspace, pinapayuhan ng DMW ang mga magbabalik sa Kuwait na mag-ingat. Mahigit 10,000 Pilipino na ang napauwi ng gobyerno ng Pilipinas simula ng sumiklab ang hidwaan ng Iran at alyansang Israel at Amerika. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang natitirang asset claim sa forfeiture case o kaso ng pagbawi sa mga umano'y nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Dinismiss ng Special Division ng Anti-Graft Court ang civil case number 0141 matapos magpasya ang Presidential Commission on Good Government o PCGG na hindi na ito maghahain ng karagdagang mga ebidensya. Ang sabi ng PCGG, ang mga ari-ariang nakapaloob sa kaso ay sakop na rin ng mga naunang partial judgment na nag-uutos sa bawiin ng mga ari-arian. Kabilang dyan ang $658 million na halaga ng Swiss deposits, mga property, shares at interests, pati paintings at artworks na nagkakahalaga ng $17 million. Na-recover na anila ang karamihan ng mga property sa magkakahiwalay na civil actions. Bahagi rin ng civil case number 0141 ang mga umano'y bank deposit ng mga Marcos sa Luxembourg, Hong Kong, Cayman Islands at Amerika. Tinawag naman ng ATOM o August 21 movement na totally unacceptable o hindi katanggap-tanggap ang desisyon ng korte. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Malacanang at pamilya Marcos pero wala pa silang tugon sa ngayon. Matapos ang big-time rollback ngayong linggo, magiging salungat ang presyuhan ng petrolyo sa darating na Martes. Sa tansya po ng industry sources, batay sa 5-day trading, tataas ng 3 hanggang 4 na piso ang kada litro ng diesel. At may bawas singil naman sa gasolina na maglalaro sa 1 peso and 50 centavos hanggang 2 pesos and 55 centavos. Lindol at pag-aalboroto ng Bulkang Mayon ang magkasunod na kalamidad kagabi sa Albay.
Muling naobserbahan ang pagdaloy ng lava sa Gilis o ilang daluyan ng Mayon. Sa kuha ng PHIVOLCS, mag-aalas 2 sa madaling araw kanina makikita ang pyroclastic density current o uson. Nakapagtala rin ng mga rockfall ang PHIVOLCS. Pasado alas 6 kagabi, nagkaroon ng effusive eruption ang Mayon. Nasa alert level 3 pa rin ang bulkan. Ibig sabihin po niyan, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Samantala, niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang Albay mag-aalas 10 kagabi. Naitala ang epicenter ng lindol sa dagat na sakop ng bayan ng Santo Domingo. Nagkabitak-bitak ang bahagi ng kalsada sa barangay Alimsog sa Santo Domingo. Naitala rin ang rock slide sa barangay Buhatan. Ramdam din ang pagyanig sa bayan ng Bakakay kung saan napatakbo palabas ang kanilang mga bahay ang mga residente. Nagsilaglaga naman ang ilang gamit sa loob ng bahay sa bayan ng Malilipot. Gumalaw din ng tubig sa mga aquarium. Patuloy ang assessment ng Albay Provincial Safety and Emergency Management Office sa mga apektadong lugar. Ayon sa PHIVOLCS, ang pinagbulan ng lindol o tectonic ang pinagbulan ng lindol at walang kaugnayan sa pagbuga ng uson ng Mayon. Sa formal na pagbubukas ng klase sa Lunes, dalawang paghahanda ang ginagawa ng marami nating kababayan. Una, ang pamimili ng mga gamit pang-eskwela at pangalawa, ang pagiging handa ngayong tag-ulan. Nagsagawa na rin po ng mock class ang ilang paaralan. Nakatutok si Von Aquino. Para maging maayos ang pagbubukas ng klase sa Lunes, nagsagawa na ng mock class ang Kidapawan City National High School kahapon. Nasa 7,000 estudyante ang naka-enroll ngayong school year sa paaralan na pinakamalaking high school sa lungsod. Depende sa baitang, hinati sa morning shift at afternoon shift ang klase sa paaralan. Nag-last-minute shopping naman ng mga gamit pang eskwela ang ilang magulang at estudyante tulad sa Davao City. Ang isang tindahan doon, dinarayo dahil bagsak presyo na ang mga paninda. Ang budget na 1K is murag daghan ako sila mapalit. Na mga sale food na gipang na mga daghang item na mong gipang sale like for folder, mga intermediate papel og notebook. Marami ring namimili sa downtown Iloilo City. Subong lang may time mo sako man kami. Kaysa pag gakulang-kulang pa sa budget. Ayon sa mga nagtitinda, mabili ang school uniform. Ang ibang nagtitinda, ibinebenta ng mura ang mga paninda. Mas nami akong nubuin mo presyo kay para mabakal. Kaya kung magtaas presyo mo, mangkot mo lang ang customer, mahalin mo lang. Pero sa Mandaue City, sa Cebu, nasa 300 pesos kada pares ang pinakamurang school uniform. Depende man gud sa size o sa iyang may plain, naasay ka ng mga kanang stripe, checkered. Ang high school ma'am 580. 580 to 600, depende po sa sizes. Kung naaman sir, mga gamay ra 10 pesos ana. May pagbaba naman sa presyo ng school supplies sa ilang tindahan. Less raman sir, mga kuan lang. Basic 80 leaves. So 80 leaves kay 13, ano to? 13. Pero nagkuan pa may basin may chance pa nga mo. Down po naman. Sa ilang pamilihan sa Dagupan City, discounted na ang ilang school supplies gaya ng bag, ballpen, lapis at notebook. Pero matumal pa rin ang bentahan dahil sa pag-ulan. Wala pa rin, ganun, umuulan. Dami ng bargain. Lahat na nga yan, lahat na yan bagsak presyo. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Isa ang pagbibisikleta sa paraan ng self-care ni Alden Richards aka Dr. Grayson Lozano ng upcoming medical drama series na Code Gray. Si Alden nga ang nanguna sa isa sa pagdiriwang ng World Bicycle Day. Makichika tayo kay Athena Imperial. Cycle to Distress. Ganyan daw ang mode ni Asia's multimedia star Alden Richards na priority ang mental and overall health. Since marami akong engagements in everyday because of my work environment, isa yung cycling sa tinitreat ko na outlet ko for mental health and at the same time para refresher ba. Kumbaga para maka-eject lang ako dun sa work environment and at the same time makabalik ako na refreshed. Kaya masaya raw si Alden na dumarami at lumalaki na ang cycle community rito sa Pilipinas. Bilang cycling advocate, pinangunahan ni Alden ang nasa 800 cyclists sa pagdiriwang ng World Bicycle Day. Nakakatawa lang na
slowly palaki ng palaki yung cycling community dito sa Pilipinas. Be mindful of the road. Kailangan laging may helmet. Make sure that yung bike nyo is in good condition before riding out. And safety first. Bukod sa kanyang active lifestyle, abala rin si Alden para sa upcoming medical drama series na Code Gray. Gaganap si Alden bilang si Dr. Grayson Lozano, isang surgeon. Natapos na rin namin majority of the preparations, also the immersions, the script reading, look test and everything. So excited kami to grind for our first shooting day on Monday. Bukod sa Code Gray, nagsimula na rin si Alden at ibang cast members sa taping ng romantic comedy series na Love Siargao kasama si Nadine Lustre. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Bukod sa school supplies, binabantayan din ang presyo ng ilang pambaon sa eskwela. Ay kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, asahang magmamahal ang ilang bilihin, partikular yung mga nakadepende ang presyuhan sa logistics, gaya ng sardinas. Sa Bangkerohan Public Market sa Davao City, 6 pesos hanggang 7 pesos and 50 centavos kada piraso ng itlog, depende sa size. Ayon sa mga nagtitinda, tumaas ang bigay sa kanila ng mga supplier. Sabi naman ng DTI, pansamantala lamang ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Inaasahang bababa ulit ang presyo dahil sa pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Opisyal na pong inanunsyo ng Pag-asa ang pagsisimula ng habagat season pero pwede pang humirit for the last time. Umakyat po tayo sa norte. Ano tara? Sabay na sa pagtutok ni Jonathan Andal. Hanap ba ay quick and getaway from the metro? Tara, biyahe tayo panorte sa lalawigan ng Isabela. Let's go sa Disupi Falls na matatagpuan sa barangay San Antonio sa lungsod ng Ilagan. Mahigit 1 oras ang biyahe mula sa sentro ng Ilagan. Meron pang hiking para makarating sa mismong talon. Ingat lang lalo't mabato ang daan. Pag nakarating na sa lugar, mapapatampisaw ka talaga sa kulay asul na tubig na parabang nakulayan na talaga ang drawing nyong outing. Para sa malalakas ng loob naman ang cliff diving. Di lang ito pang thrill seekers. Kung gusto kasing chill lang, pwede namang mag-camping. Makipag-ugnayan lamang sa Tourism Office ng Ilagan o sa barangay sa mga nais pumunta rito. Pwede namang pang side quest ang Sigay View Deck sa Ilocos Sur. At mamangha sa mala postcard na tanawin lalo na pag palubog na ang araw. Saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Jonathan Andal, nakatutok, 24 Oras. Iginiit ni Senadora Loren Legarda na siya pa rin ang Senate President pro tempore kasunod ng anyay unconstitutional na pagpapalit ng Senate leadership. Tugon dyan ni Senador Sherwin Gatchalian, mas mabigat ang opinyon ng mga eksperto na kinikilala ang mga bagong pinuno ng Senado. Nakatutok si Jonathan Andal. Nag-post si dating presidential spokesperson at kilalang kalyado ng mga Duterte na si Atty. Harry Roque na may isa pa raw senador nakakala sa Cayetano Block o yung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano na ang kapalit daw ay para mawala ang mga kaso. Tinanong namin ito kay Senator Sherwin Gatchalian kanina nang mag-abot siya ng tulong sa mga nasurugan sa Baseco, Maynila. Siguro sa tabi muna natin yung politika ngayon. Intindihan ko yung sentimento ng taong bayan na yung galit, yung pagkadismaya, ngayon pagkalito. Pero ang aking mensahe ay tuloy-tuloy ang trabaho. Sabi ni Gatchalian, wala pa silang pag-uusap ni Pangulong Bongbong Marcos at wala pang formal request sa Malacanang para sa isang special session. Anya, buong Senado ang kailangang magdesisyon dito. Wala pang specific target, no? But kinokulate this morning, kausap ko lang ang Senate Secretary para malaman namin kung ano yung mga kailangan i-discuss. Lalo na yung 5 general na hindi na-promote. Kasunod ng palitan ng liderato sa Senado noong Miyerkules, inanunsyo ng palasyo na ang liderato ni Gatchalian ang kinikilala nito. Nanumpa noon si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Pero si Senator Loren Legarda, si Loren Legarda po ang inyong Senate President pro tempore.
Naninindigang siya at hindi si Gatchalian ang Senate President pro tempore. Iginit niyang iba ang numero na kailangan sa pagdeklara ng quorum at iba rin ang numero sa paghalal ng mga opisyal ng Senado. Batay-an niya ito sa Rule 14, Section 44 ng Senate Rules. Labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng 1 boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Sabi ni Legarda, hindi pwedeng gamitin pang shortcut ang Avellino versus Cuenco ruling para bawasan ang bilang ng senador sa quorum at pagbalasa sa mga posisyon sa Senado dahil anya nakabatay ito sa lumang konstitusyon. 1949 pa ang kasong ito at naganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Nagbago na ang ating saligang batas. 1987 Constitution na ang sumasaklaw po sa atin. Tugon dito ni Gatchalian. Of course, we respect her opinion, but matibay rin ang opinion ng Integrated Bar of the Philippines, yung Association ng mga Law School Deans, of course, yung mga former Senate President. Mas mabigat yung opinion nila dahil yung mga ganitong bagay pinag-aaralan nila. Ani Gatchalian, maging ang Civil Service Commission, siya na ang kinikinalang leader ng Senado. Pinapalitan ng araw ang mga pipirma sa payroll o sweldo ng Senate staff. Kaninang tanghali, gamitin ko lang yung union ng Senate at inassure ko sa kanila na yung kanilang salary, sweldo, bonuses, tuloy yan. Sabi naman ni Senator Robin Padilla, dapat anyang matuwa ang taong bayan sa hindi pagkakasundo ngayon ng mga senador. Nagtatrabaho kami, democracy to, dapat kayong matuwa. Sapagkat hanggat ang mga senador ay hindi conspiracy, ibig sabihin, tama ang binabayad yung tax. Matakot kayo pag kami ay nagkasundo-sundo na at kami meron ng conspiracy. Sa Lunes, gate ni Gatchalian, tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing ng kanyang grupo tungkol sa flood control scandal at imbitado lahat ng senador kahit ang mga nasa Cayetano Block. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. At yan po ang mga balita ngayong Sabado. Ako po si PR Kanghel. Ako po si Ivan Mayrina, ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami, 24 oras.